Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, pananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang Kim Pao update at iba pang kaganapan sa buong mundo. Okay, spotted po si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa lamay po ng nanay ni Angelica Panganiban na kung saan po ay ang nanay ni Angelica Panganiban po ay super protective po na nanay sa kanyang mga anak. At alam naman po natin ang pagdating sa nanay ay napaka-special ng mga anak sa kanya. Isipin po natin yung mga ibang kaganapan sa mga buhay-buhay ng mga ibang artista na kung saan po ay nakikiramay sila kay Angelica Panganiban dahil alam naman po natin na sa kabila po ng supportive na parents or supportive na nanay ay ito po ay isang kumbaga ay condolence po na sa kanila. Pag ang nanay kasi po ang nawala ay iyan po ay napakalaking kumbaga parang kung sa buhay mo is kalahati na ng buhay mo yung parang nawala din. Dahil nga po pag ang nanay ang pinag-uusapan, sila po yung kanilang advisor at sa kanilang advisor kaibigan din po. Sila po yung mga nagbibigay sa atin ng mga guidance at tinuturuan po tayo ng mga magaganda at yung lahat ng mga ating aktibidades alam po nila. Kaya nga po maraming mga showbiz artista ang nakikiramay kay Angelica Panganiban dahil naintindihan po nila ang sinasabi na mawalan ng isang pamilya po. Kaya para sa akin po, condolence Angelica Panganiban dahil isa ka pong mabuting anak sa inyong nanay. Kaya nga po, spotted po sila Kim Chiu dyan dahil sila po ay nakikiramay kay Angelica Panganiban dahil alam naman po natin na pag nawalan ka ng pamilya ay talagang todo bigay ka po sa sakit, lahat po yan. Talagang kumbaga po sa pakiramdam mo is daig mo pa ang nag-break, di ba? Comment down below lang po dyan. Huwag lang po negative ha. Comment lang down po below dyan. Paki-share na din po yung aking content at paki-like na din po yung aking content. Pag gustuhan niyo po, isa na po yung malaking karangalan o isa na po yung malaking pasasalamat ko sa inyo na kagaya kong content creator at sa mga sumusuporta sa aking vlog. Maraming salamat po ha. Ito na. Nagkita na naman sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa libing ni mother ni Angelica Panganiban na kung saan po ay nakilig na naman yung mga fans nila. Isipin mo konti-konti na lang yung mga ibang supporters ng mga ibang artista dahil nga po lahat ng kanilang mga supporters ay kinikikiligan ang Kim Pao tandem sa ngayon. May interview kasi kay Paolo pero this was the latest news po to May interview po kay Paolo Avellino noon na
tinanong kung ano na yung status ng kanyang puso. Tapos, ang sabi naman po niya is, okay naman daw yung kanyang. Yun yung interview ni Paulo noon na yung kasagsagan ng kanilang movie sa Linlang. Do you remember the Linlang kung saan pumutok po sila at naging sikat? Ang sabi niya dito sa latest na kasi may interview kasi sila noon eh. Siya lang muna yung solo interview niya. Tapos, after solo interview niya at naging solo-solo kasi lang muna sila ni Kim Chiu na interview. Tapos, after solo-solo at naging dalawa na po silang na-interview. Parang bang inisa na lang po. Ito yung naalala ko na interview ni Paulo Avellino sa nung kinumusta yung kanyang puso. Ang sabi niya, well, good and healthy daw. So, ibig sabihin yung well, good. Paki-explain niya yung well, good and healthy daw. Sabi ng nag-interview sa kanya. Wag ko na lang po, pasensya na po ha. Wag ko na lang po banggitin ko sino nag-interview or sino nag-interview sa kanya. Kasi nga po, alam naman po natin dito sa SOGMED, lahat kasi question. Di lang po question, baka mamaya po makamali pa po tayo, iba na po yung sinasabi sa atin. Kasi nga, napanood naman ng mga Kim Pao update to, saka napanood ng mga Kim Pao fans ng mga supporters ba. Kahit mga bases, napanood na po itong mga interview ni Paulo Avellino noon. Ito yung sabi niya, ito lang kasi na sa utak ko ba yung nag-flashback sa sinabi ni Paulo Avellino sa kanyang interview. Ito po yung nag-flashback. Ang sabi niya po dito is, yung tinanong siya yung kumusta ang kanyang puso is, healthy and good. Yun yung sabi niya. Ibig sabihin po niya yung healthy and good ay, sabi niya na, yung may napapatibok na daw ng kanyang puso. Yun yung sabi ng nag-interview sa kanya. Ang sabi niya, meron na, sabi niya, pero hindi niya lang kasi nadaretso kung sino. Yung kasagsagan din pala ng Linlang na yun ng kanilang movie is itong si Sian Lim. Parang ginawa niyang way yun na para makipag-break up kay Kim Chiu. Kasi pala may mga, di ba ang Linlang kasi is may mga kissing scene, may mga alam mo na, yung mga eksena doon. Ayaw pala ni Sian Lim yung ganon. Oo, ayaw niya pala. Ang gusto niya lang yung touchy-touchy lang, yung walang kissing scene. Kasi daw, isa na daw pala si Sian Lim na director. Kung saan po ay nag-aral sa abroad. Yun po yung sinasabi nila ha. Ayon po sa legit na aking source. Yun po. Ang sabi nila, nag-umpisa daw pala yung break up, yung parang rumors break up po nila nung ito ay di ba sa isang partner po kasi about sa mga aktibidades sila sa kanilang mga shooting or kung ano yung gaganapin nilang pelikula. Siyempre as a sign of respect naman po kay Sian Lim, si Kim Chiu naman po ay nag-open kay Sian Lim kung ano yung kaganapan niya. Kung ano yung gagawin niyang movie as this year. Ngayon, napag-usapan pala nila na may movie si Kim Chiu. Pero sinabi naman ni Kim Chiu na may mga eksenang ganun kasi natural lang yun. Kasi yung karakter ni Kim Chiu dun ay isang nanay ba at may mga anak sila. Kumbaga, dalawang marriage po siya. Ganun po yung karakter ni Kim Chiu. Itong si Sian Lim pala is hindi niya pala maintindihan yun. Dahil nga, director daw siya at ang sabi pa nga daw niya ito daw ayon sa aking legit na source. Director naman ako pero pag may partner na yung long term partner na yung ipapartner mo sa ibang tao, wala naman, respeto naman daw sa partner, yung mga kissing scene, ganyan ba, okay lang yung touchy ba, pero wag daw yung sagad na about din sa lahat-lahat. Alam napanood po natin ng full yung Linlang po yun daw yung sabi ni Sian Lim. Wala naman magawa si Sian Lim kasi nga nakapirma na si Kim Chiu. Yun daw yung inaayawan ni Sian Lim sa Linlang nun na
kapag ituloy mo yung movie mo na yan, mawawala ako sa'yo. Sabi daw ni si Yan Lim. Kasi nga, masyado daw kasi, yung din na hindi naman masyado, pero it's just been a normal. Kasi part kasi yun ng movie Saka part din yun ng pinirmahan ni Kim Chiu. Kaya din naman sabihin ni Kim Chiu na wag masyado kasi may boyfriend. At depende na rin yun sa director at kung anong klaseng kwento yung gagawin nila, di ba? Tapos si Yan Lim dahil yun yung talagang condition niya kay Kim Chiu. At sinabi naman ni Kim Chiu, nag-explain naman si Kim Chiu daw sa kanya pero close ears daw lang po close ears daw po si Yan Lim sa explanation ni Kim Chiu. Dahil nga po, nasasaktan siguro si Yan Lim, hindi niya po inisip na just only a part of the project. Ang kay Kim Chiu naman is just only a part of the project. Normal kasi kikita po sila dun At malaki din yung kita dun pag ganun na eksena. Itong si Yan Lim, hindi niya siguro ma-attend na makikita o mapapanood yung jowa niya na may ganun ba mangyayari at saka may long term siyang boyfriend, ano ba? Itong si Yan Lim, pinairal niya po yung kanyang pagkadismaya kay Kim Chiu. Kaya nung nag-start na ng shooting at syempre sa unang shooting pala sa trailer pa lang kasi ng Denlang talagang doon na talaga papasok yung tinatawag na excitement, di ba? Napanood ko kasi yung buo ang lead lang sinusubaybayan ko po yan. Kaya ito nung nagsabi na pala si start na, hindi pala nagsabi, start na yung shooting, doon na rin pumunta at nagbakasyon si Yan Lim doon sa dito sa Thailand. I don't know if Thailand, I forgot already. I'm sorry to say pero basta nagbakasyon po sa isang country na kung saan alone lang po siya doon at nag-skating, nagmotor-motor para siguro mawala yung sakit ba na kalooban ba. Yun pala yung talagang main purpose kung bakit naghiwalay sila. At habang sa po ay nagbabakasyon, dinilit niya na po lahat yung kanilang picture. Yun po yung katotohanan. Ayon lang po yan sa aking legit na source Kasi nga po, yung sinasabi kasi nila na nagpaluto pa si Yan Lim ng food, oo, nagpaluto naman talaga siya daw. Kaso nga lang, yung pagpaluto niya pala yun na time is yun yung gusto ni Kim Chiu na yung magandang usapan na walang hiwalayan. Kasi nga si Kim Chiu so all over her life nakatuon lang siya kay si Yan Lim. Kasi umabot po sila ng 12 years. At ang inaasahan po ng mga netizen at mga taga-suporta po nila ay talagang kulang na lang kasal ba. Kaya po yung mga suporta po ni si Yan Lim ay nung nalaman yung katotohanan na alam naman po natin na si Yan Lim sa 12 years na yun ay talagang naghahanap na lang talaga siya ng pag-exit ba dahil may karelasyon din siya na rumors ba pero hindi kasi yan pinalabas na may karelasyon siyang yung rumors noon dahil nga alam naman din natin na mabait si Kim Chiu at hindi rin yan late sa kaalaman ni Kim Chiu na tinago po niya yung kanyang damdamin na yung nalalaman niya na lahat yung mga galawan ni si Yan Lim ba tinago niya kasi ayaw niyang masira din si Yan Lim sa mga fans nila at sa mga publiko. Kaya ganyang katiis si Kim Chiu. Alam niyo ba? Si Kim Chiu po ay siya po yung babae na kung saan po ay complete package na siya Wala ka nang hahanapin pa. Oo. Yung si Kim Chiu na nakikita nyo na jolly-jolly sa mga aktibidades, kaya ng mga showtime, sa kanyang mga pag-host, ay sa personal po yan, tahimik po yan. Yan po yung pagkaalam ng aking legit na source. Hindi ko man po, ikaklaro ko lang hindi ko man po kilala si Kim Chiu ng personal.
Pero may mga legit kasi ako na source na sinasabi din. Kasi nga, ang legit na source ko po kasi is, kaibigan po siya ni Kim Chiu at kasama din po sa mga ibang pelikula nila. Yun po. Kaya nga po ako nagtatanong sa mga kasama ni Kim Chiu sa kanilang mga pelikula o yung mga kasama niya po sa loob ng showbiz ba. Kasi mas maganda kasi pag yung mga kasama niya doon ka magtanong kaysa yung mga nabablog ba. Kasi may mga hindi natin alam dyan, ganun ba. Pero ako kasi, hindi kasi ako mahilig na magtanong sa mga kagaya ko din na content creator kasi may mga ibang sources din po kasi kami. Di kami po pare-parehas ng sources. Ako, may sarili akong sources. May 5 akong sources. Ganon. Sa kanila din, may mga iba-iba kasing sources na kung saan po ay nagkakaroon po ng complicated content about sa kanila po. Pero ang sabi ng aking legit na source, si Kim Chiu po ay very supportive po yan sa kanyang pamilya. Alam mo nung parang ganun na yung sistema, ganun na yung nangyari sa kanila ni Sian Lim. Alam mo kaya pala rumami yung blessings sa kanal ni Paolo Avellino dahil hindi siya binitawan ni Paolo Avellino. Hindi po siya binitawan ni Paolo Avellino. Hindi ibig sabihin na hindi siya binitawan dahil pagkapera si Paolo Avellino sa kanya, pero hindi sa ganun na way po Baka po ma-misinterpret niyo po yung sasabihin ko. Ang way ko po is yung sinuportahan po siya ni Paolo Avellino sa lahat ng kanilang movie. At alam po niyan ni Paolo Avellino na kung saan po ay si Kim Chiu po yung nabigay sa kanya ng mga parang kumbaga is yung tinatawag natin na blessing din kay Paolo Avellino. Kaya nga po yung pamilya ni Paolo Avellino is welcome po si Kim Chiu sa kanila. Kahit nga po everyday si Kim Chiu sana doon okay lang. Kasi nga po nung naging katambal ni Paolo Avellino si Kim Chiu talagang nag-viral po sila. Kaya yung pamilya ni Paolo Avellino sa ngayon inuugnay talaga yung talagang ginawang pamilya na din si Kim Chiu. Dahil nga po, alam naman po natin na yung pasasalamat ng pamilya Avellino kay Kim Chiu is taos puso talaga. Kumbaga, abot hanggang langit po. Kasi si Paolo po, kilala naman po natin. Kilala po natin si Paolo through Sotmed lang. Pero hindi po natin kilala siya through personal. Kasi I came from Baguio kasi. Kilala namin si Paolo sa Baguio. Diyan po siya lumaki. Pero hindi ko po siya kilala ng personal. Kasi nga po, si Paolo Avellino po ay classmate ng aking ate yan. Sa kanya SLU po, sa Baguio po. Classmate mismo yan ng aking ate. Pero I don't know if kilala niya po yung aking ate. Kasi nga po, siyempre, sa dami po ng kanilang classmate ba. Hindi naman niya very close yung sister ko. Pero, ito kasi yung sabi ng sister ko, na classmate po niya sa isang subject si Paolo. At yan po, yung ano po yung nakikita natin sa Sotmed, na tahimik, very gentleman, mabait, at dahan-dahan po siyang magsalita. Napaka-professional po ni Paolo. And at the same time po, ganun din po si Kim Chiu. Napaka-professional din po ni Kim Chiu. Kaya nga po yung pamilya ni Paolo Avellino sa ngayon po ay talagang super welcome na welcome si Kim Chiu. At wala po silang masabi kay Kim Chiu. Kasi nung pumunta si Kim Chiu din is napakasimple po niya. Lahat po ng mga fans po nila is nabighani kay Kim Chiu. Kasi nga po hindi nila inaasahan na ganun pala mag-treat si Kim Chiu sa kanyang mga fans. Kasi diba, sa mga ibang artista po kasi pag yung very sikat ka is grounded ka ba ng mga marami. Surrounded ka pala, hindi grounded, sorry po. Surrounded ka ng mga maraming mga PA or mga bodyguards, ganun po. Pero si Kim Chiu, may mga kasama din po si Kim Chiu. Pero yung hindi po yung mga kasama niya is yung mga, may mga maaarte. Wala po. Yan po yung nakita nila sa Baguio kay Kim Chiu nung bumisita. Dahil pati po, ang source ko na po dyan is yung mismong nanay ko. Yung mismong nanay ko talagang
kahit may sakit yung nanay ko, talagang pumunta para makikita ng si Kim Chiu at si Paulo Ovelino. Ganun po sila kasupportive at kasolid fans po ng Kim Pao. Yan po, diyan ko din po nakita yung saya ng aking nanay. Sa mga parents po dyan, senior citizen po, alam ko po na isa rin po kayo na idolo ni Kim Chiu at isa rin po kayo ng mga fans ni Kim Chiu. Kaya nga po, naiintindihan ko po kayo kahit may mga kapansanan na po kayo or yung mga medyo mahina-hina na. Naiintindihan ko po kayo kung bakit naging fans niyo po si Kim Chiu at Kim Pao po at saka si Paulo. Dahil ganyan na ganyan po ang aking nanay. Kaya nga po sa mga senior citizen po dyan, sa mga nanay tatay, may mga fan po, yung mga fans rin. Saludo po ako sa inyo. Dahil nga po, solid kayo sa inyong idolo sa buhay. Ang update ko po ngayon ay nakikita po yan ng mga maraming tao po. At kaya nga po hindi ako nag-alagay ng mga ibang mga pictures kasi nga po privacy na kasi yung pinag-uusapan dito. Kaya hanggang dito na lang po ang aking content at magbibigay pa ako ng content ko mamaya. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Paki-like, subscribe, at share po. This is a legit po na content creator. At ingat po tayo palagi. God bless po.